Ako po ay nasisiyahan sa napakagandang pagkakataon ito at isang malaking karangalan para mataupang palag ang mga kasamaan po natin sa pangyaya ng ating Deputy Speaker. Kamakailan lamang po ay ako po ay nangyayari niya upang makisa sa inyo pong pagdiriwang ng ika-50 taong anibersaryo ng TUCP. 50 years of standing strong for workers, 50 years of courage, 50 years of proving that when labor moves, the nation moves with you. Gusto ko pong sabihin, ito lang malinaw. The House of Representatives is your partner. Ang kapulungan ay para po sa inyo at bukas palagi para sa inyo. Our doors are always open for you dahil ang lakas ng ating inang bayan ay nakaugat sa lakas ng ating pong manggagawa. Sa 5 dekada ng TUCP, nakita natin ang totoong kahulugan ng tunay na pagkilos. Hindi lamang ito laban para sa benepisyo at karapatan, ito ay laban para sa dignidad. TUCP has been the voice that refuses to be silent in collective bargaining, in policy advocacy, and in social discourse. At sa Kongreso po, ramdam na ramdam po namin dahil sa pakikipagtulungan ninyo, mabilis ang pag-usad ng maraming panukalang batas na may direktang epekto sa ating pong mga manggagawa. Sa Labor Committee, ilan sa mga kamakailang inaprubahan ay, unang-una na po rito, mas mahigit na proteksyon sa laban ng diskriminasyon sa kababaihan sa lugar ng kanilang trabaho. Ang pangalawa, workers registry sa bawat barangay para mas maging epektibo ang jobs matching at ang skills training. Pangatlo, modernization ng National Registry of Workers. Pang-apat, pag-institutionalize ng tupad para tuloy-tuloy ang proteksyon para sa displaced at vulnerable workers. Pang-lima, proteksyon at insentibo para sa freelancers at online workers. At ang pang-anim, ang pagtatatag ng isang minimum wage system sa mas makatarungan at hindi nakabatay lamang sa kanyang mga lugar. Dagdag pa po rito, sinusuportahan natin ang panawagan na i-ratify ang ILO Convention o 188 para protektahan ang ating mga manggagawang mangingisda at ang mga pagkilala sa virtual assistants at remote workers bilang opisyal na bahagi ng ating pong labor force. Lahat ng ito ay malinaw na mensahe. Hindi tayo pwedeng tumigil, hindi tayo pwedeng makontento. We move because workers deserve more. At kung tunay nating nais na mas mapakinggan ang boses po ng ating pong mga manggagawa, kailangan din nating tiyakin na ang mga mekanismong ginagawa para sa inyo ay gumagana ng tama. Dito po pumapasok ang isa pang mahalagang reforma na isinusulong ng ating Pangulo, ang pag-ayos ng ating party list system. Sa huling pagpupulong po ng LEDAC sa Malacanang, malinaw po ang direktibo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagpasa ng mga reformang magpapatatag ng ating pong demokrasya. Kabilang na po rito ang Anti-Dynasty Bill, ang Independent People's Commission Act, ang Party List System Reform Act, at ang Cadena Act para transparency at accountability para po sa ating pong public finance. Ito po ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito po ay malinaw na mensahe
na nais ng Pangulo na maibalik ang integridad, katarungan, at tunay na representasyon ng ating pong pamumulitikang sistema. At kasama dyan ang party list system, isang mekanismong orihinal na ginawa para sa mga sektor, lalong-lalo na po sa sektor ng mga manggagawa. Ayon sa mga ilang eksperto, lumis na ang sistema ng layunin nito. Bigyan boses ang tunay na marginalized sectors. Kaya ang gusto po natin ibalik ay isang sistemang tapat sa diwa ng batas, representation that is real, authentic, and sector-based. Yan po ang TUCP. At dito, napapakahalaga po ng TUCP, one of the stalwarts of the party list system. Kayo ang patunay na kung bakit kailangan ang party list system. At kayo rin ang mga paalala kung bakit kailangan itong ayusin. Ang boses ng mga manggagawa ay dapat manggaling sa tunay na mga manggagawa. Hindi sa mga makapangyarihang interes. Hindi sa mga political clans. Hindi sa mga mayayamang grupo na nais umangkin ng espasyo na hindi naman sa kanila. Kaya sa mga darating na mga deliberasyon, mahalaga ang inyo pong pahayag. We need your voice. We need your wisdom. We need your experience as a true representative of the Filipino workers. Tumitindig po ang TUCP, tumitindig ang milyong-milyong Pilipino, nasa pabrika, nasa opisina, nasa pier, nasa ospital, ang mga nasa palengke, ang bawat lugar kung saan mang may Pilipinong naghahanap buhay. You inspire us to legislate better, legislate fairer, and legislate with compassion. Kaya sa inyong ika-50th na anibersaryo, nais ko pong ulitin, the House of Representatives is and will always be a partner of a working class. Hindi po ito slogan, hindi po ito pangako. Hindi kami magsasara ng aming pintuan, hindi kami magsasara ng aming mga isipin. Sa aming mga isip, hindi kami magsasara ng aming puso. Lagi pong nakabukas sa ating pong mga manggagawa. Asahan po ninyo, habang kami po ni DS Raymond Mendoza na nandyan, isa sa mga haligi ng ating kongreso, tuloy po ang ating laban. Laban sa mas makatao, makatarungan, at mga makabagong pulisiya para sa ating pong Pilipinong manggagawa. TUCP, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito at ipagpatuloy po natin ang ating pong paglilingkod, paninindigan at pakikipaglaban. Mabuhay po ang TUCP, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Magandang umaga po sa atin.